So ayan guys, ito yung itsura guys no ng libro na The 48 Laws of Power. Ayan. So ang pagkakapal nito guys, so sabi kasi dito sa number 1, yung rule number 1, never outshine the master. So wag mo daw iparamdam no sa taong nakakataas sa'yo na mas magaling ka, mas matalino ka. Ayun guys, so share ko lang pala guys no yung libro guys no na nabasa ko, at ang nagustuhan ko dito guys yung sinabi dito no na never outshine the master. So ang ibig sabihin nito guys, wag mo daw sa pawan no, wag mong ipakita sa nakakataas sa'yo. Halimbawa dito guys, sa supervisor mo or sa manager mo or doon sa mas mataas sa'yo guys. So sa boss mo no, wag mo siyang agawan ng spotlight. Kumbaga, iparamdam mo pa rin sa kanya na mas magaling siya. So kung nakikita mo sa sarili mo na mas magaling ka, mas mahusay ka, kumbaga sa sarili mo na lang yun. Huwag mong ipapakita sa ibang tao na mas magaling ka. Of course, dapat naman talaga competent tayo sa buhay natin, pero wag nating sasapawan yung boss natin, no? Never outshine the master. So ito yung isa sa natutunan ko guys, at nagandahan ko dito sa libro na to. So ayan guys, ito yung itsura guys no ng libro na The 48 Laws of Power. Ayan. So napakakapal nito guys. Ayan. So sabi kasi dito sa number 1, yung rule number 1, never outshine the master. So wag mo daw iparamdam no sa taong nakakataas sa'yo na mas magaling ka, mas matalino ka, or mas makapangyarihan ka kaysa sa kanya. Ayun, napakagandang libro nito guys, 48 Laws of Power dito. So marami tayong matutunan dito guys no. So yung iba pang mga paraan dito guys, yung sinasabi dito sa number 1, yung never outshine the master is huwag mong lampasan no, sa pagpapakitang gilas yung superior mo or yung boss mo. Huwag mo siyang agawan ng spotlight. Huwag mong ipakita ng sobra na mas magaling ka sa boss mo. Let your superior shine. Hayaan mong mangibabaw siya no, sa yung iyong superior. Don't make feel your boss feel inferior. Huwag mong iparamdam sa boss mo na mas mababa siya sa'yo. Ayan. Kasi guys, ito, tuturuan tayo dito no, sa trabaho, sa buhay natin, yung araw-araw na ginagawa natin. Mas maintindihan kasi natin yung behavior ng mga tao at kung paano sila nag-iisip. So pwede rin to kung boss ka, supervisor ka doon sa mga trabaho ninyo, pwede mong ituro to sa mga tao mo kung paano makitungo sa boss, co-workers at mga leaders no, ng mas maingat para hindi tayo mapahamak. At para matuto tayo no na magkaroon ng influence ng hindi kinakailangan maging agresibo, at saka maiwasan ang mga pagkakamali na maaring makasira sa iyong reputasyon or sa career. So napaka-strategic nitong book na to guys. So ako guys, matagal ko nang nabasa to, pero dati kasi hindi pa to available sa mga online store. So ngayon lang siya naging available guys no. Kaya napakaganda nito. Pero nabasa ko siya dati doon sa boss ko, doon sa pinagtatrabahuan ko. So itong sample dito guys, itong never outshine the master, ito ay hindi lamang simpleng ibig sabihin no na huwag maging magaling. Mas tungkol ito sa pagiging mahusay habang iniwasan na iparamdam sa superior natin no na nilalabanan o pinapahiya natin siya. So ito, marami tayong matutunan dito guys, promise. So ayun lang guys, so I hope no na makapag-save din kayo, makapag-purchase din kayo no ng book na to. So maganda to guys, pwede niyo i-share sa mga anak niyo, sa katrabaho niyo, or kahit kanino no, para mas may matutunan din sila at may share din nila yung magandang halimbawa sa sinasabi sa libro na to. And guys, so God bless.